Siya ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. To my ex-boyfriend, Jonas. Si Jonas Tigas. Dahil matigas ang paninindigan na ako raw ang papakasalan. Kaso, hindi siya ang man of my dreams. Hi Jonas. Alam kong marami ka ng ex-girlfriend. Kaya lakas loob akong magpapakilala. Siguro naman, hindi mo makakalimutan yung ex mong Marikit ang pangalan. Oo, ako to. Ginawa ko tong sulat na pinadaan ko pa kay DJ B-Boy Bibo para umamin sa'yo. Hindi kasi naging klaro kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo nung naging tayo. Sana huwag ka masyadong masaktan sa maririnig mong dahilan kung bakit pinili kitang iwan. Una, okay ka naman. Angat mo sa paningin ko. 5'11" ang height, moreno at higit sa lahat, macho. Ang pogi-pogi mo, lalo na kapag naka-shades ka. Pero kapag hinubad mo na, napapasabi na lang ako ng, buti na lang macho ka. Aaminin ko, or sabihin na nating mag-aminan na tayo. Hindi ka naman talaga kagwapuhan. Sadyang naakit mo lang din ako talaga sa kisig ng iyong katawan. Well, mabait ka rin naman at gentleman. Kaya isa yun sa mga nagustuhan ko sa'yo. In fairness, eto rin ang isa sa pinakanatipuhan ko sa katangian mo. Magaling ka rin sa larangan ng, alam mo na, chuk-chak-churba. At syempre, higit sa lahat, dakila ka sa lahat. Talaga namang naaabot mo ang rurok ng tagumpay ko. Balibag dito, balibag dun, halik sa taas, halik sa baba. Wild. Pero, sa maraming beses nating paglalabing-labing, ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit late na ako natauhan. Sorry pero eto na. Aamin na ako sa'yo. 'Di ba? Every time na may bakbakan tayo, sinasabi mo at pinapamukha mo sa akin lagi na mukhang sobra akong nag-e-enjoy. At feeling mo, dahil yun sa'yo. Kasi, ganito yan Jonas. Gaya nga ng sabi ko kanina, talaga namang mahusay ka. Napapakanta mo ko, napapahuni mo ako na parang ibon sa kagubatan. Napapapikit mo ko dahil sa kakaibang karanasan na aking nararamdaman. Pero ang totoo, hindi ikaw ang laman
ng aking isipan. Ooh! Sino kaya ito? Oo. Dahil habang nagsa-something-something tayo, ang nai-imagine kong kasama sa engkwentro ay walang iba kundi si Dieter Ocampo. Bakit naman si Dieter Ocampo? Anong kinalaman ng artista dito? Nakakaloka ka, Marikit. Daliginding pa lang ako, talaga namang crush na crush ko na siya. Naaalala ko, pinangako ko sa sarili ko na balang araw, kasing pogi at kasing kisig dapat ni Dieter ang magiging ama ng mga anak ko. Nagsimula ko siyang magustuhan sa teleseryeng Mula sa Puso, kasama si Rico Yan at Claudine Barreto. Habang karamihan sa mga kababaihan ay baliw na baliw kay Rico Yan, ako ay nasa isang sulok ng kanto. Nagpapantasya kay Dieter Ocampo. Si Dieter na hindi lang basta gwapo. Ubod pa ng macho. Ay, grabe naman yon. Sana all si Dieter Ocampo. Sir Dieter, kung naririnig mo to, sayang, hindi mo na natupad yung pangarap ko. Sorry may pamilya na rin kasi ako. Ay wow, nagsorry ka pa talaga sa kanya. Para namang ikakalungkot niya na may pamilya ka na. Huwag kang mag-alala. Yung napangasawa ko, kaapelyido mo naman. Kaya sa dulo, parehas pa rin tayong Ocampo. Hindi nga lang kamukha at kasing katawan, pero hayaan mo na. Graduate naman na ako sa mga pantasya bilang dalaga. Tsaka totoo nga yung sabi nila, no? Na kung sino yung pili ng pili, ay siya ring mapupunta sa bungi. Pero ito naman, para sa'yo Jonas, sorry rin hindi kasi talaga ako gaanong mahilig sa mga hindi maitsura or sabihin na nating hipon, ganon. Di daw mahilig sa hindi maitsura pero yung pangasawa niya di rin naman maitsura. At saka, Jonas, mula balikat hanggang paa mo, huwag kang mag-alala. Nahahawig naman kahit papano kay Dieter Ocampo. May pampalubag loob pa sa dulo tong si Marikit, nakakainis Yes, it's me, your fantasy girl, Marikit.